Totoo ho ba, Itay, na may gumagalang mababangis na hayop sa barangay natin? Oo, Joseph anak. Yun ang pinaghihinalaan nilang pumapatay at kumakain sa mga alagang manok at baboy ng ilan sa mga kapitbahay nating naperwisyo. Kaya kita ipinatawag ay para tulungan kaming imbestigahan ang nangyayari sa baryo natin. Huwag ho kayong mag-alala, Itay. Tutulong ho ako para mahuli na ang siyang namemerwisyo sa lugar natin. Tamang-tama at wala ho akong duty ngayon. Magpapaalam po ako sa opisina tungkol sa sitwasyon ng barangay natin para hayaan nila akong kumalap ng impormasyon upang madakip lamang ang tunay na salarin. Sa tingin ko ho kasi, hindi lang isang mabangis na hayop ang dahilan o may kinalaman sa nangyayaring pagkamatay ng mga alagang hayop ng mga kababaryo natin. Tama ka anak. Sa nakikita ko, may kinalaman na naman ang mga aswang dito. Kung makikita mo lang kung paano namatay ang mga hayop na iyon, alam kong maghihinala ka rin. Dahil tanging dugo at laman loob lamang ng mga ito ang nawawala. At sa tingin ko, mga bagong silang na aswang ang mga ito. Mga bagong yanggo ho ba ang tinutukoy nyo, Itay? Kung totoo nga na may tulad nila sa lugar natin, dapat nila itong ipaalam sa kapitan ng barangay natin. Ano kung hindi lang hayop ang binibiktima nila? May punto ka anak. Hayaan mo't pupunta ako mamaya sa barangay hall para abisuhan ang ating kapitan. Mahigpit na napahawak si Joseph sa suot niyang kwintas na ang palawit ay gawa sa itim na perlas na kasing laki lamang ng holen. Naalala pa niya noong hindi pa siya ganap na isang pulis. 20 anyos siya ng mga panahong iyon. At para matustusan ang kanyang pag-aaral, sumasama siya sa kanyang tatay ng mga isda sa laot. Isang gabi, habang naguhulog sila ng lambat, napansin nila ang isang bangka sa hindi kalayuan. Matapos nila maghulog ng lambat, nilapitan nila ito dala ng kuryosidad. Walang tao sa bangka, ngunit panay ang alog nito kahit hindi naman malakas ang alon o hangin. Sa ibabang parte naman ng bangka, nakita ng mag-ama gamit ang dala nilang flashlight na de baterya ang lambat na nakatali sa bangka. Gumagalaw iyon at mula sa loob ng lambat, may mga kamay silang nasinagan. May mga palikpik iyon at sa pagampas ng alon sa bangka, umigkas din mula rito ang mahaba at malaking buntot gaya ng sa isda. Nagulat ang mag-ama, subalit dala ng katigasan ng ulo ni Joseph. Gamit ang itakay nilapitan niya ang lambat. Kahit ano namang pigil sa kanya ng kanyang ama, pinutol niya iyon sa pagkakatali sa bangka upang pakawalan ng kakaibang nilalang na nakakulong sa lambat. Nang makawala ito, umalog ang sinasakyan nilang bangka na muntikang pang ikahulog ni Tatay Edward. At mula sa laot, nasilayan nila ang paglangoy at talon ng isang nilalang na may kalahating buntot at kalahating katawan gaya ng sa tao. Noon din napatunayan ng mag-ama na tunay nga ang naririnig lamang nilang isang alamat tungkol sa mga sirena. Hindi rin nila noon inaasahan ang paglapit nito sa kanilang bangka. Nang masinagan nito ng hawak ni Joseph na flashlight, kumikinang ang malaasul nitong mga mata at kaliskis sa katawan. Ang buhok nito ay parang sa seaweed na umaalon sa tubig. Parang na-estatwa ang mag-ama at hindi agad nakagalaw nang maiabot ang sirena sa kanila. Isang itim na perlas. Hindi man ito nagsasalita. Mukhang iyon naman ang paraan nito para magpasalamat kay Joseph. Mula noon nagsilbi niyang anting-anting o swerte ang itim na perlas na mula sa sirena. Naging ganap siyang pulis at sa tulong ng perlas, nalalaman ni Joseph kung may masamang nilalang na nasa kanyang paligid. At sa pamamagitan din yon, ay nagkakaroon siya ng taglay na lakas upang labanan ang masasamang loob at mga umaaligid na aswang sa kanilang bayan. Hindi lamang siya naging bantog na isang matapang na pulis dahil naging kilala rin siya bilang isang antingerong manunugis sa kanilang lugar. Anak, ikaw na muna ang maghatid nitong isda kay kumpare. Kikilawin daw nila ito para gawing pulutan.
Sabihin mo kamo na hindi ako makakasama sa kasayahan nila dahil inaatake na naman ako ng rayuma ko. Sige po, Itay. Sabi ko naman po kasi sa inyo tigilan nyo na ang pangingisda. Kaya ko naman po kayong suportahan. Total tayong dalawa na lang po ang magkasama. Ay nako, pagtatalunan na naman ba natin iyan iyo? Hindi ba't ikaw rin ang nagpapaaral sa anak ng pinsan mong maagang nabalo? Kaya tama lang na magtrabaho pa rin ako hanggat kaya ko pa. Hayaan mo, titigil naman ako kung hindi ko na talaga kaya pa Wala nang nagawa pa si Joseph, kundi ang mapailing na lang sa katigasan ng ulo ng kanyang tatay Edward, na mukhang minana niya rin naman dito. Nang nasa harapan na siya ng tarangkahan ng bakuran nila Mang Gustin, bigla siyang napahawak sa tapat ng kanyang dibdib kung nasa ng itim na perlas. Bagya kasi yung uminit at kuminang. Indikasyon na may kakaibang nilalang na nasa malapit lamang. Lagi ring sukbit ni Joseph ang baril niya kahit saan siya magpunta. Kaya mabilis siya napahawak doon. Nagmasid siya nang mapansing biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin at tunog na kuliglig siyang naririnig ng mga sandaling iyon. Indikasyong may kahinahinala sa paligid. Hanggang sa bigla na lang may sumulpot at nagsalita mula sa likuran ni Joseph. Oy, narito pala ang kinakapatid ko, aba. Pormang-porma tayo ngayon Huwag mong sabihin balak mo na namang diskarte yan si Karina. Ikaw pala, Rico. Nagkakamali ka ng akala mo. Inutusan kasi ako ni tatay kaya ako nandito. Para dalhin itong isdang kikilawin daw ni Ninong. Ganun ba? Bakit hindi ka muna pumasok? Birthday ni Mama kaya nagiinuman sila sa loob. Nasaan nga pala si Mang Edward? Hindi ba siya pupunta? Kaya nga ako narito. Para ipaalam na hindi siya makakarating dahil sa rayuma niya. Hindi na ako magtatagal, pare ko. May kailangan pa kasi akong asikasuhin Bakit nagmamadali ka yata, Joseph? Importante ba iyang lakad mo? Bakit hindi ka muna makipagkwentuhan? Sa bagay, ibang-iba ka na talaga mula nang ganap ka ng maging pulis. Mahihimigan sa boses ni Rico ang sarkasmo at lihim na inggit nito kay Joseph. Hindi naman manhid ang binata para malaman na noon pa man ay malaki na ang inggit at galit sa kanya ng kinakapatid. Dahil lamang sa siya'y nakapagtapos na at may malaking tsansa na sagutin pa ng babaeng pareho nilang nagugustuhan. Bagamat mula nang malaman ni Joseph ang panliligaw ni Rico sa kababata nilang si Karina, tumigil na siya sa madalas na paglapit sa dalaga upang bigyan ng pagkakataon ng kinakapatid. Subalit sa nakikita niya, malabo nang sagutin ng babae si Rico dahil sa bisyo nito at kayabangan. Na magkalapit sila ni Rico, muling uminit ang suot niyang itim na perlas at sa naisip, doon nagsimulang mag-imbestiga si Joseph. Lalo na nang maamoy niya ang kakaibang lansa sa katawan ng kinakapatid. Nang sumunod na kabilugan ng buwan, doon niya napatunayan na isa ng ganap na aswang si Rico. Nang mahuli niya itong sumisip-sip ng dugo ng isang batang naging biktima nito. Saan yung mabuhok na may naninilaw na mga mata. Rico, anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakaganito? Sino ang may gawa nito sa'yo? Ikaw, bakit ka narito? Anong gagawin mo? Papatayin mo rin ba ako gaya ng mga kriminal na inuuli mo? Rico, pwede natin pag-usapan ito. Malay mo matutulungan kita. Hindi mo ito kailangan gawin. Hangal ka, Joseph. Noon pa man, ang yabang-yabang mo na. Porket naging ganap ka ng pulis. Alam mo bang lagi kang bukang bibig ni Karina? At laging ikaw ang hinahanap ng babaeng iyon. Kahit na ako naman ang kasama niya. Kaya hindi kita mapapatawad. Kailangan mo magbayad. Bago pa makagalaw si Joseph, mabilis na sumugod si Rico. Naglalaway ito na animoy nababaliw na. Nanlilisik din ang mga mata nito dahil sa galit. Pero imbis na bunutin ng baril na nakasukbit sa kanyang bewang,
Ginamit na lamang ni Joseph ang dalang arnis na madalas niyang gamitin sa pag-ensayo. Gamit ang enerhiya nagmula sa perlas, bawat dapo ng arnis sa katawan ni Rico ay nag-iiwan ng marka. Napapaungol at hiyaw ito sa tuwing natatamaan ni Joseph, hanggang sa muntik nang tumama sa mukha ni Joseph ang mahahabang kuko ni Rico. Pero mabilis niya itong sinalag gamit ang dalawang arnis. Ayaw niyang saktan ng kinakapatid, subalit wala na siyang magagawa pa kung tuluyan ang nawala sa katinuan ng kinakapatid niya. Magkasabay niyang tinutok sa dibdib ni Rico ang dalawang arnis matapos niyang bumuelo. Tumalsik naman ito ng ilang metro dahil sa puwersang ipinamalas ni Joseph. Patayin mo na lang ako, Joseph. Total, hindi rin naman ako babalik pa sa dati. Hindi, baka may iba pang paraan. Hahanap ako ng paraan para matanggal ang pagiging aswang mo. Hayaan mong tulungan kita, Rico. Isa ka talagang malaking hangal. Kung hindi mo ko tatapusin, mabuti pang ikaw na lang ang mamaalam. Matapos sumigaw ni Rico, kung hindi dahil sa tulong ng itim na perlas, muntikan nang malagay sa alanganin ng buhay ni Joseph nang mula sa kung sana'y tumalo ng isa pang aswang na akmang sasakmal sa kanyang leeg. Gulat na gulat si Joseph nang makilala niya ito. Ninong Gusting, paanong… Balak mo bang patayin ang anak ko, Joseph? Ako ang harapin mo. Paano ito nangyari? Bakit kayo naging aswang? Alam mo ba kung bakit, Joseph? Salamat sa lola ni Karina. Dahil lang matapos ko siyang piliting sumama sa akin, ganito ang iginanti nilang maglola. Ano? Parehong sumugod ang mag-ama na hindi na nagawa pa magpaliwanag. Puro iwas at salag na lamang ang ginawa ni Joseph upang maiwasan lamang na tumama ang mahaba nilang kuko sa katawan niya. Patuloy ring kumikinang ang itim na perlas mula sa suot niyang damit. Kung kaya't nang may pagkakataon ay kanya itong inilabas at mahigpit iyong hinawakan. Taimtim siyang nanalangin, nagabayan siya ng pinagmulan niyon. Hanggang sa ang mainit na enerhiya nagmumula sa perlas ay unti-unting dumaloy sa kaugatan niya. Ang pagod na nararamdaman ay kusang nawala at napalitan ng kakaibang ginhawa at lakas. At sa sumunod na sandali, mabilis niyang napatumba ang mag-ama. Nang parehong bumagsak ang mga ito sa lupa, mabilis niyang binunot ang sukbit na baril at walang pagdadalawang isip na isa-isang binaril ang mga ito. Patawarin niyo ako, pero dahil ganap na ang pagiging aswang ninyo, wala na akong nagawa pa kundi ang puksain ng mga katulad ninyo. Matapos ang pangyayaring iyon, tuluyan na naging bato ang puso ni P.O. Joseph sa mga nilalang ng dilim. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat. Sa bayang tahimik sa likod ng kadiliman, may isang manlalakbay na di sumusuko. Albularyo kung kailangan, antingero kung laban, sa bulsa niyang lumang tela, lihim na kapangyarihan. May aklat ng kasaysayan, kwentong sinauna, binabasa bawat pahina para hindi madapa. Bawat aral na natutunan sa mga ninunot diwata, ginagawang sandata laban sa dilim na gumagala. O manlala